Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ngayon ay pag-usapan natin, grabe. Yung pong mga nangyari dyan po sa probinsya ng Cebu Province mga kababayan. At talaga namang marami sa mga kababayan natin ang naging apektado ng malawakang pagbaha po dyan sa Cebu mga kababayan. Grabe, imagine ninyo, yung pong mga flood control projects po dyan sa Cebu ay hindi po umubra. Kung hindi man umubra, sigurado, mga substandards po yan. Okay, so eto mga babayan, panoorin muna natin itong balita na to, dito po sa GMA, makikita natin na kung saan talaga namang marami pong lugar sa Cebu Province ang nag-apektuhan ng malawakang pagbaha po dyan. Dahil po sa bagyong Tino mga kababayan. Okay, so eto po, panoorin natin mga kababayan. Isa po sa mga labis na pinadapa ng bagyong Tino ang Cebu Province. Sa tindi nga po ng baha roon, tila laruang nagkapatong-patong ang mga sasakyan. Isinailalim na ang buong probinsya sa state of calamity. Balitang hatid ni Fe Marie Dumas. Imagine ninyo yung mga sasakyan na yan. Yung iba dyan, sa tingin ko parang bago pa lang, di ba? Parang parang laruang pinagpatong-patong mga kababayan. Abok ng GMA Regional TV. Pasado launa pa lang ng madaling araw kahapon, napatumba na ng bagyong Tino itong mga punong kahoy sa tabi ng daan sa bayan ng Carmen. So ibig sabihin, ganon talaga kalakas yung hangin po na dala ni bagyong Tino. Pasado 2:00 ng madaling araw nang lumakas pa ang hangin at ang dalang ulan nito. Walang tigil ito kaya naperwisyo nito ang tulog ng mga pinalikas evacuation center sa barangay Sabang, Danao City. Mas lumakas pa ang hangin at ulan pasado 5:00 ng madaling araw nang maglandfall na ang bagyo sa bayan ng Bourbon. Napatumba ang malaking kabinet, mga saging, puno ng kahoy, natanggal din ang bubong ng isang bahay. Sa kasagsagan ng bagyo, isang may-ari ng bahay ang patuloy na nagkumpuni ng kanyang nasirang bahay. Pasado 8:00 na ng umaga nang humina ang hangin at ulan. Ito na ang tumambad, mga nagbagsakang puno ng kahoy at matinding baha sa National Highway. Sa barangay poblasyon sa lungsod ng Danao, lagpas baywang ang baha kaya hindi ito madaanan ng mga papunta at galing sa northernmost Cebu. Nagmistulang sapa ang National Highway sa barangay Estaca, Compostela dahil sa rumaragasang baha. Ang fire truck na magsasagawa sana ng rescue operation ay inanod ng baha. Ligtas naman ang mga sakay nito. So ibig sabihin, sa lakas ng agos ng baha mga kababayan, ultimo fire truck, hindi po umubra. Adong kami mag-rescue mo mga 2 hours ago or 3 hours estimated na kung oras. Pag-abot na mo ma'am kay amo na lang ang tanggi priority ang nato subdivision kay daghan kayo tawag daghan kay call. Sa to say ma'am dili gid kayo sa fire truck ma'am giano jud mi tungod sa pressure sa tubig. Binaha ang mga bahay at may bahay na nasira dahil sa matinding baha dahil umapa umano ang Kutkut River. Sa video na kuha ng isang netizen, kitang tila naging sapa ang subdivision na ito sa barangay Bakayan, Cebu City. Dahil sa lakas ng agos, naglutangan ang mga pribadong sasakyan. Nang bahagyang humupa ang baha, ito na ang tumambad. Patong-patong ng mga sasakyan na tila malalaking laruan. Sa barangay Bakayan, umapaw ang sapa at rumagasa ang baha. Diba? Grabe yung pag-agos ng baha dito mga kababayan, Naabutan ng GMA Regional TV ang isinagawang rescue operations sa mga residente na naturang subdivision. Yan mga kababayan, yan po yung naging epekto ng bagyong Tino dito po sa Cebu. Kaya naman ito pong governor po ng Tino, mga kababayan, ay ng Cebu, mga kababayan, talaga namang nagalit. Nagpahayag siya, dismayado siya, mga kababayan. Dito po sa nangyari na to, na malawakang pagbaha dyan po sa Cebu. Ito po nga si Cebu Governor Pambari 4 nagpahayag ng pagkadismaya sa 26 billion flood control project sa Cebu noong 2019. 26 billion po
yung inilaan na flood control project dyan po sa Cebu noong 2019, pero ngayon po tila hindi po yan napakinabangan. Flood control scam in Cebu worth 26 billion in 2019. Yet, were flooded to the max, sabi dito ni Governor. Naglabas ng hinaing si Cebu Governor Pamela Baricuatro tungkol sa flood control funds ng kanyang probinsya kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Sa isang Facebook post noong Martes, November 4, hindi napigilang ibahagi ng gobernadora kung bakit binabaha ang kanilang lugar sa kabila ng umano'y aabot sa 26 bilyong halaga ng pondo para sa flood control doon na inaprubahan noong 2019 at 2022 hanggang 2025 ay tuloy pa rin ang kaliwat kanang nakawan sa flood control budget. Yeah. Baka isisi nyo na naman to kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga DDS dyan. Ha? Ito po ay isang malaking sampal sa inyo, no, ng katotohanan. Ha? Lumalabas na ba ang mga baho nila? Kaya siguro kaya siguro pilit nilang pinagtatakpan, no, itong mga flood control investigation na to. Kung titignan natin ngayon mga kababayan, sino ba ang totoong nagtatakip sa mga flood control investigation? No? Kasi unang-una pa lang sa investigasyon na narinig natin sa Senate Blue Ribbon, ang tinutumbok kaagad nila is yung administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kanyo? Pinipilit nila na 2022 lang ang pag-usapan hanggang 2025. Ayaw nilang pag-usapan yung 2016 hanggang 2022. Bakit kaya? No, bakit kaya ayaw nilang pag-usapan yon? May mabubuko ba? May malalaman ba ang taong bayan na hindi alam? Na ngayon lang, no? Na ngayon lang sisingaw? At eto na nga, nakita na natin, no? Ito pong mga flood control projects na to na talaga namang ngayon ay naglilitawan na mga kababayan. No? Ayan, sabi po dito, 2016 to 2022, puro bilyon ang inilalabas na pera para sa flood control pero walang naipatayo. Pagpasok ni PBBM 2022 to 2025, eto na. So, tignan natin to mga kababayan. Okay, so eto na. Most expensive flood control projects in Cebu, sabi dito, all flood control along Mananga River, yan, 1.9 billion. 2025. Target completion yan, mga kababayan. Oh. Cebu, Liloan Cebu, Mandawi Cebu, flood control along Butuanon River, 289 million. 2024 ang target date of completion, mga kababayan. Okay, so yan po yung mga nakikita dito. Oh, dapat imbestigahan din si ex-governor Gwendolyn Garcia. 2019 naupo yan, si Duterte na nakakulong. Wala na tayo mapapala dyan. Habulin din ng mga congressman at contractors na naglikha ng ghost project sa Cebu from 2016 to 2025. Tama naman. No? Kasi kung iimbestigahan natin itong flood control projects na to, mga kababayan, sabi nga nila halos pinakamalaki nga yung nangyari noong administrasyon ng Pangulong Duterte. So dapat kasama yun sa iimbestigahan. No? Nakakarma na ba sila, mga kababayan? Oh, tignan natin to, mga kababayan, itong isang picture dito na kung saan ito, flood control scam. 2016, 64 billion, mga kababayan. Ito po yung flood control scam na sinasabi ni Duterte. 2017, 80 billion. Grabe, bilyones, mga kababayan. 2018, 141 billion. 2019, 133 billion.
2020, 90 billion. Ito kasi pandemic to mga babayan eh. 2021, 101 billion. 2022, 128 billion. Grabe, no? Bilyon ang pinag-uusapan dito, mga babayan. No? Saan kaya napunta to? Ano nangyari dito? Diyan sa mga flood control na yan. Na bilyones ang halaga. Diba? Ayan, tignan ninyo, nasira, oh. Oh. Wasak, eh, oh. Diba? Ibig sabihin, substandard yan. Diba? Oh, substandard yan. Hindi naman kasi mawawasak ng ganyan-ganyan lang yan basta-basta, mga kababayan. Durog, eh, oh. Oh. Walang mapakinabangan, eh. Diba? Oh. Grabe, oh. Ito, ano to? Tingnan natin to, mga kababayan. Oh. Flood Control Project Top 5. Budget by region, mga kababayan, sabi dito. Na natin. According to the figures of the Department of Budget and Management and the Department of Public Works and Highways, the province of Albay had the largest allocation under the Flood Mitigation Structures and Drainage System Programs of the General Appropriations Act, GAA o GAA of 2018 with 4.03 billion. Bulacan ranked second, 3.65 billion. Tarlac with 3.39 billion. Sorsogon, 2.67 billion. Following the provinces of Cavite, Pampanga, and Cebu. Diba? Bilyones ang pinag-uusapan dito, mga kababayan. No? Grabe. 2018, no? 2017, 2019, hindi ho tumigil yung pagtaas ng mga flood control allocations, mga kababayan. No? Hindi po bumaba, hindi huminto. Sa kabila ng alam niya, no, netong si Duterte, na merong korupsyon. Sa flood control. Pero wala siyang ginawa. Diba? In-expose lang niya. Pero wala siyang ginawa. Hindi kagaya ng Pangulo natin, in-expose niya at may ginawang investigasyon. Kaya ba galit na galit sila ay Pangulong Bongbong Marcos dahil akala nila i-expose lang? No? Hindi nila akalain na magkakaroon ng investigasyon. Kaya marami nagulantang dyan, mga kababayan. Maraming nataranta dyan. Sigurado yan. Kaya ngayon, ang target nila, pabagsakin o pababain ng Pangulong Bongbong Marcos. Tanggalin sa pwesto. Para mahinto yung investigasyon ng flood control dahil maraming masasagasaan. Di ba? Anong masasabi po ninyo dyan, mga babayan? I-comment na lang po sa ibaba niyo mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs at sa Mobs TV. Peace and health.